Well, mga kapupong usap-usapan ngayon si Floyd Mayweather Jr. matapos kumalat ang isang podcast na nagsasabing umaabot umano sa 200,000 hanggang 500,000 dolyares ang kanyang nagagastos araw-araw dahil sa kanyang lifestyle. Para sa marami kahit sa hanay ng mga bilyonaryo, bihira ang ganitong klase ng lifestyle. Dahil dito, muling nabuhay ang tanong ng publiko tungkol sa tunay na kalagayan ng kanyang pananalapi. Matagal nang kilala si Mayweather bilang isa sa pinakamatagumpay na pangalan sa boxing. Bukod sa kanyang perpektong record, hinangaan din siya sa paraan ng paghawak niya sa kanyang kita. Sa social media, hindi rin siya nagatubiling ipakita ang kanyang marangyang pamumuhay mula sa mga luxury cars, pribadong jet, hanggang sa mga mamahaling gamit. Para sa kanya, ang tagumpay sa pera ay kasing halaga ng tagumpay sa ring. Pero kamakailan, mga kapupong, ay nagbigay ng pahayag si Curtis Jackson na lalo pang nagpainit sa usapan. Sinabi niya na posibleng nakakaranas ng hamon si Mayweather pagdating sa pera. Itinuro niya ang madalas na paglabas nito sa exhibition events bilang posibleng dahilan. Wala mang opisyal na kumpirmasyon, mabilis itong kumalat at naging sentro ng diskusyon online. Kasabay nito, lumutang ang mga balita tungkol sa posibleng pagbabalik ni Mayweather sa sagupaan. Isa sa mga pinaka-inaabangan ay ang muling paghaharap nila ni Manny Pacquiao. Ang una nilang laban noong 2015 ay naging napakalaking event sa buong mundo. Kung mauulit ito, kahit exhibition lamang, inaasahang muli itong susubaybayan ng milyon-milyong fans. Bukod kay Pacquiao, mga kapupong, nabanggit din ang pangalan ni Mike Tyson bilang posibleng makasagupa ni Mayweather sa isang exhibition. Sa kabila ng paglipas ng panahon, nananatiling malakas ang hatak ni Tyson sa audience. Ipinapakita nito na ang ganitong klase ng mga event ay hindi nawawalan ng interes mula sa publiko. Sa panig ni Mayweather, nananatili siyang kumpiyansa. Sinabi niya na tuloy-tuloy ang kita mula sa kanyang mga negosyo, kabilang ang kanyang promotions company at iba pang investments. Para sa kanya, bahagi lamang ng kanyang estratehiya ang paglahok sa mga exhibition. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil gusto niya itong gawin. Pero mga kapupong, hindi nawawala ang mga tanong tungkol sa kanyang paggastos. Ayon sa ilang eksperto, kahit gaano kalaki ang kinikita ng isang tao, mahalaga pa rin ang maayos na pamamahala ng pera. Ang lifestyle na may kasamang mamahaling ari-arian, madalas na biyahe, at malaking entourage ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na daloy ng income. Sa mga oras na patuloy na nagbabago ang industriya ng sports at entertainment, naging mas madali ang pagkakakitaan ng exhibition events. Malaki ang naitutulong ng pay-per-view, sponsorships at international audience upang makabuo ng malaking kita. Para sa ilan, ito ang nagpapaliwanag kung bakit patuloy pa ring aktibo si Mayweather. Hati ang opinyon ng publiko, mga kapupong. May naniniwalang posibleng magkaroon siya ng problema kung magpapatuloy ang ganitong paggastos, habang ang iba naman ay nananatiling tiwala sa kanyang kakayahan bilang negosyante. Dahil hindi naman bukas sa publiko ang kanyang financial records, nananatiling haka-haka ang karamihan sa mga ito. Anyway, mga kapopong, nananatiling malaking pangalan si Floyd Mayweather Jr. sa mundo ng boxing. Ang kanyang kwento ngayon ay halo ng tagumpay, kontrobersya at interes ng publiko. Sa gitna ng lahat, patuloy siyang binabantayan kung paano niya pamamahalaan ang kanyang yaman at kung ano ang susunod niyang galaw sa kanyang karera. Well, mga kapupong, muling bumalik si Manny Pacquiao sa isang pamilyar at makasaysayang lugar sa kanyang boxing journey nang bisitahin niya si Freddie Roach sa Wildcard Gym sa Los Angeles. Ang simpleng pagbisita ay nauwi sa isang makabuluhang sandali ng muling pagkikita ng dalawang taong matagal nang magkasama sa mundo ng boxing. Sa pagdating ni Pacquiao sa gym, sinabi ni Freddie Roach na hindi niya inaasahan ang naturang pagbisita, ngunit labis niya itong ikinatuwa. Ayon sa kanya, isang malaking sorpresa ang muling makita ang dating world champion sa lugar na naging bahagi ng maraming taon ng kanilang training at paghahanda para sa mga laban sa boxing. Makikita sa kanilang muling pagkikita ang kasiyahan at respeto sa isa't isa. Ang Wildcard Gym, mga kapupong, ay matagal nang kilala bilang isa sa mga pinakabantog na training facilities para sa boxing sa Los Angeles. Dito dumaan si Pacquiao sa maraming mahahalagang yugto ng kanyang career. Sa lugar na ito rin siya humasa ng kanyang kakayahan at mas lalo pang umangat sa international boxing scene sa tulong ni Roach bilang kanyang trainer. Sa loob ng gym, naging magaan at puno ng alaala ang kanilang pag-uusap. Sa halip na formal na talakayan, mas nangingibabaw ang pagbabalik-tanaw sa mga nakaraan nilang training sessions, mga paghahanda bago ang malalaking fights, at mga panahong halos araw-araw silang magkasama sa ensayo. Ang simpleng usapan ay naging daan
upang muling sariwain ang kanilang pinagsamahan sa loob ng maraming taon. Ibinahagi ni Roach mga kapupong na ang pagbisita ni Pacquiao ay nagbigay sa kanya ng saya at emosyonal na sandali dahil muling nabuhay ang mga alaala ng kanilang teamwork noong kasagsagan ng career ng Filipino boxing icon. Para sa kanya, si Pacquiao ay isa sa mga pinaka-dedicated na atleta na kanyang nahawakan bilang trainer. Si Pacquiao naman ay nakitang relaxed habang nasa gym. Para sa kanya, ang pagbabalik sa Wildcard Gym ay hindi lang simpleng pagdalaw, kundi isang paraan ng pag-alala sa lugar na naging malaking bahagi ng kanyang tagumpay sa boxing. Maraming importanteng laban sa kanyang career ang pinaghandaang mabuti sa naturang gym, kaya't may espesyal na koneksyon siya rito. Ang mga larawang kuha sa kanilang muling pagkikita ay agad na kumalat sa online platforms at umani ng atensyon mula sa mga tagahanga sa buong mundo. Marami ang natuwa at naantig dahil muli nilang nakita ang dalawa na magkasama sa lugar kung saan nabuo ang ilan sa mga pinakakilalang sandali sa boxing history. Para sa maraming fans mga kapupong, ang reunion ni Pacquiao at Roach ay nagsilbing paalala ng isang matagumpay na partnership na tumagal ng maraming taon. Ang kanilang samahan ay naging simbolo ng dedikasyon, tiwala at teamwork sa sports. Hindi man sila aktibong magkasama sa training ngayon, nananatili ang respeto at pagkakaibigan sa pagitan nila. Anyway, mga kapupong, ang pagbisita ay hindi tungkol sa bagong laban o anumang anunsyo, kundi isang tahimik ngunit makabuluhang pagbabalik sa pinagmulan ng maraming tagumpay. Sa simpleng pagupo, pag-uusap at pagbabalik tanaw, naipakita ni Pacquiao at Roach na ang tunay na ugnayan sa sports ay hindi basta nawawala kahit lumipas ang maraming taon. Ang kanilang muling pagkikita sa Wildcard Gym ay nagsilbing buhay na alaala ng isang makasaysayang partnership sa boxing na patuloy na inaalala at pinahahalagahan ng mga tagahanga hanggang ngayon.